Good morning, good morning, good morning po sa bawat isa. Happy Monday po! Masaya po akong makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina't buksan muli natin ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang inyong lingkod, kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga. Ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is standing firm in the faith. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong inatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Praise God po sa awiting na ating narinig. Purihin po ang Diyos. Nalalapit na po ang ating 125th Church Founding Anniversary sa October 22 na ang theme, United, Rooted in Christ, Standing Firm in Faith, Moving Forward in Mission. Praise God! Ating pong basahin ang ating pagbubulayan sa umagang ito sa Isaiah chapter 7 verse 9 and NIV version. The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is only Remaliah's son. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Ikaw ay mabubuhal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Ang Isaiah Kabanatang 7 ay tumatayo bilang isang mahalagang salaysay na Isaias kung saan si Haring Ahaz ay binigyan ng tagubilin sa gitna ng napipintong digmaan. Sa panahon ng paghahari ni Ahaz, sinikap ng mga kaharian ng Israel at Syria na hadlangan ang banta ng imperyo ng Assyria sa pamamagitan ng paggigit sa Huda at makipag-alyansa. Si Haring Ahaz po ay natakot at nag-isip na humingi ng tulong sa Assyria na humantong sa kanya sa isang landas
ng palayo sa pagtitiwala sa Diyos. Ang sitwasyong ito ay mababasa sa Isaiah Kabanatang 7, talatang 2, na nagsaysay ng sambahayan ni David na nagsasabi, ang hukbo ng Syria ay nakalatag sa Ephraim. Ito ang sinasabi sa Isaiah Kabanatang 7, talatang 2, nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginginig sa takot, na parang mga puno sa kahawian na hinahampas ng hangin. May panawagan po ang Diyos sa pagtitiwala at pagsisisi. Sa gitna ng pagkatakot ni Ahaz, pinadala ng Panginoon si Isaiah upang maghatid ng mensahe ng pag-asa at babala. Si Isaiah ay sinamahan ng kanyang anak na Neser Sahzub ay inutusang bigyan ng katiyakan na huwag matakot ang hari. Ang mga salita ni Isaiah sa talatang 4 ay direktang tawag na magtiwala sa Panginoon. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag, huwag kang masisiraan ng loob, dahil sa nag-aalab na poot ni Rezim ng Syria at ni Peka na anak ni Remalias. Ang makapangyarihang mensaheng ito kay Ahaz ay totoo para sa atin ngayon. Anuman ang pagsubok o mga pagsubok na ating kinakaharap, mga paghihirap na ating nakikita, tayo ay tinatawag na patuloy na magtiwala sa Panginoon at huwag manghina. Gayunpaman, ang mensahe ng Diyos ay hindi hadlang tungkol sa pagtitiwala. Nananawagan din siya ng pagsisisi. Sa talatang 9, sinabi ng Panginoon ang isang makapangyarihan at malinaw na kahihinatnan, kung hindi ka maniniwala, tiyak na hindi ka matatatag. Nais ng Panginoon na bumalik si Ahaz sa kanya na magtiwala ng buong buo, na iwasang humingi ng tulong sa mga Assyrian. Sa paggawa ito, sinikap ng Diyos na tulungan si Ahaz at Huda pabalik sa pagsunod at katapatan. Sa gitna ng takot at pag-aalilangan ni Ahaz, nangako ang Diyos ng isang tanda, isang pangako na higit pa sa kagyat ng geopolitical na alalahanin ng Huda. Ang pangakong ito ay tumutukoy sa isang panahon kung saan ang Diyos ay magkakaroon ng anumang tao, na anyong tao, si Emmanuel na nangangahulugang ang Diyos ay sumasa atin. Alam niyo mga kapatid, ang katuparan ng propesiyang ito sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatotoo ng katapatan ng Diyos. Gayun din, sa kanyang banal na plano ng kaligtasan para sa buong sangkatauhan. Habang patuloy nating inaaral ang salaysay ng Isaiah Kabanatang 7, mas mauunawaan po natin ang tungkol sa katangian ng Diyos na maaaring mapulot mula sa kanyang mga salita sa buong kabanatang ito. Una, kitang-kita ang matyaga at mahabaging katangian ng Panginoon. Sa kabila po ng pag-aalinlangan ni Ahaz, sa pananampalataya at pagsasang-alang-alang sa mga alyansa na salungat sa kalooban ng Diyos, hinanap siya ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah upang bigyan siya ng katiyakan. Ito po ay umabot din sa atin, sa ating mga sandali ng takot at pagdududa sa ating panahon, sa patuloy na inaabot ng Diyos at binibigyan tayo ng kapayapaan at katiyakan. Pangalawa, ang omniscience o omnipotence ng Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa mga kaganapan sa kinakaharap. Ang kanyang propesiya ay tungkol sa pagsilang ng isang bata na pinangalan ng Emmanuel, na ang kanyang detalyadong paglalarawan kung ano ang mangyayari sa lupain ng Huda. Ito po'y makikita po natin sa Isaiah Kabanatang 7, talatang 16 hanggang 25, ay nagpapatibay sa katotohanan ng kanyang likas na nakakaalam sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Sa wakas, mga kapatid, ang katuwiran ng katarungan ng Diyos ay makikita, bagamat nagbibigay siya ng katiyakan, hindi siya nangihinayang ipahayag ang mga kahinatnang ng pagsuway,
gaya ng nakasaad sa talatang 9. Kung hindi ka maniniwala, tiyak hindi ka matatatag. Ang ating pag-aaral, mga kapatid, ngayon ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok. Kung panahon ni Haring Ahas ay inimok na huwag matakot sa mga banta mula sa Syria at Israel, dapat din tayo manalig sa gitna ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga hamon ng ating buhay. Ito po ay binibigyan diin sa bersikulo 4 kung saan inuutusan ng Diyos si Ahas na manatiling kalmado at huwag matakot. Sa ating panahon, binibigyan tayo ng pananampalataya bilang mga mananampalataya. Binibigyan tayo ng paalala na huwag tayong matakot at patuloy na sumunod sa tagubilin ng Diyos. Ang tukso po kay Ahas na humingi ng tulong sa Asiryano sa halip na magtiwala sa proteksyon ng ating makapangyarihan Diyos ay nagsisilbing isang nakababahalang paalala para sa atin na umaasa sa patnubay ng Diyos. Lalo na mga kapatid kapag naharap tayo sa mga nakakatakot na mga sitwasyon. Malinaw na binabalaan tayo ng banal na kasulatan laban sa paglalagay ng ating pananampalataya sa tulong ng tao kaysa sa pamamagitan ng banal na tulong ng Diyos. Sa wakas, ang propesiyang Emmanuel ay nag-aalok sa atin ng mensahe na may pag-asa para sa lahat ng mananampalataya. Tinitiyak sa atin ng hulang ito na ang Diyos ay kasama natin at nagbibigay ng pag-asa, kaaliwan sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nasaksihan natin ang katuparan ng propesiyang ito at nagpapatibay ng ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang pangako at plano para sa kaligtasan. Sa ating pagninilay-ninay sa ating konklusyon bilang pagtatapos ng Isaiah Kabanatang 7, ito po ay nagsisilbing isang malalim na spiritual na gabay at nag-aalok ng isang mahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala, pagsisisi, at kawalang pangako ng Diyos sa atin. Habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito o sa buhay na ito, mahalagang sundin natin ang mga aral na ito, mga kapatid. Maging matatag sa ating patuloy na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, patuloy natin ikapit, itiwala ang ating buhay sa ating pang-araw-araw na paglakad kasama ang ating Panginoon. Ayon po sa Isaiah Kabanatang 40, talatang 8, ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Purihin po ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Again, our topic for this morning is standing firm in faith. Patuloy tayong lumalim, magpakatatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay manalangin sa diwang ito. Aming Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umagang ito. Sa aming pagbubukas ng Lunes ng umagang ito, pinaalala mo sa amin na ituon namin ang aming mga mata sa iyo. Patuloy kami magtiwala sa iyo. Bagamat minsan maraming mga pagsubok at sitwasyon na aming mga kinakaharap. Subalit Lord, pinaalala mo sa amin na patuloy kaming lumalim, magtiwala sa iyong mga pangako. Salamat Lord sa paalala mo sa buhay ni Haring Ahas. Bagamat siya po ay hindi nagtiwala sa iyo, subalit Lord, naroon, Panginoon, ang pagpapaalala mo sa pamamagitan ng pagdadala mo ng sugo si Isaiah upang siya po ay mapaalalahanan na siya lamang po ay magtiwala sa iyo. Salamat Panginoon, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito. Sila po mga papasok sa kanilang mga trabaho, magpapasimula sa kanilang mga gawain o mga pagninegosyo o mga gawain pang eskwelahan, pang opisina. Hinihiling ko Lord ang patnubay, ang gabay ng banal mong Espiritu sa kanilang mga buhay. Purihin ka Lord. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng mga may kaarawan o anibersaryo ng kanyang mga kasal. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay. Praise God po ang ating panalangin. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos, gamitin ng Panginoon, at patuloy niyo po maranasan ang kanyang mga pangako. Muli mga kapatid, see you next Monday and every day. Kung kayo po ay na-bless, feel free po na i-share or tag with your friend ito pong ating devotion. And don't forget to subscribe to Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, might as well, maaari rin po kayo mag-bless, mag-pledge o mag-donation sa ating pong screen sa umagang ito, sa inyo po mga screen, sa GCash, maging sa ating bank account. Ito po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na nagpapaalala, ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal Diyos. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Happy Monday!